Kahit pa patuloy na tumataas ang halaga ni XRP, sinasabi ng mga eksperto na undervalued pa rin ito. Paano nangyari ito? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders at investors ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisan po natin sa kung ano po ang kasulukuyang valuation ni Ripple at XRP. Ayan. Para sa mga hindi pa pamilyar, si Ripple ay isang financial technology company na may layuning gawing mas mabilis at mura ang global transactions gamit si XRP, ang kanilang digital asset. Ngayon, ayon po sa crypto commentator na si Ginoong Zach Rector, kahit tumaas na ang valuation ni Ripple sa $20 billion, sinasabi niyang undervalued pa rin ito. Sa mga nakarang taon, si Ripple ay may valuation na $7 hanggang $10 billion lamang sa mga private pre-IPO markets tulad po ng Link2. Ngayon ay tumaas na ito sa $20 billion. Pero bakit sinasabi pa rin na hindi ito sapat? Ngayon ay ano naman po ang papel ng escrow? Yan, escrow holdings sa valuation ni Ripple. Ang isa po sa mga dahilan kung bakit undervalued itong si Ripple ay ang kanilang escrow holdings. Sa ngayon ay meron po silang hawak na 40 billion XRP sa escrow. Yan. Kung susumahin sa kasalukuyang presyo na $2.08 kada XRP, ang halaga po ng escrow na ito ay nasa $83 billion. Ayan. Noong mas mababa pa ang presyo ng XRP, kung sana ito ay nasa 0.50, ang escrow holdings ni Ripple ay nasa $20 billion lamang ang halaga. Kaya't parang hindi tugma ang dating valuation ng kumpanya na nasa $7 hanggang 7 hanggang $10 billion kung ikukumpara mo ito sa halaga ng escrow nito. Ngayon na nasa $2 ang presyo ng XRP, ayan, ay mas malapit na po sa aktual na halaga ang valuation ni Ripple, pero nananatili pa rin itong undervalued ayon kay Ginoong Rector. Ayan. Ngayon ay bakit sinasabing undervalued pa rin itong sa XRP? Marami pong mga eksperto ang naniniwala na undervalued pa rin sa XRP kahit na tumaas ang presyo nito ng 485% nitong nakalipas na buwan ng November. Isa po sa mga analyst na si Ginoong Ali Martinez ay may dalawang price predictions para kay XRP. Una ay isang conservative target na $8.40 at ikalawa ay isang ambitious target na $48 sa taong 2025. Ang prediction na ito ay batay po sa breakout ng XRP mula sa isang 7-year downtrend. Kung magkataon ang pagtaas po ng presyo ng XRP ay magpapataas din ng kabuang halaga ng escrow holdings ni Ripple na maaari pong mag-angat palalo sa valuation ng kumpanya. Ngayon ay ano naman ang iba pang mga bagay na nagpapalakas kay Ripple? Ayan, hindi lang si XRP ang dahilan ng paglakas ni Ripple. Ang kumpanya ay nag-i-expand na rin sa iba't ibang sektor tulad po ng stablecoins at saka custody services. Kamakailan lamang ay nag-launch po ang Ripple ng kanilang sariling stablecoin. Kung titignan po ang tagumpay ng ibang stablecoin tulad ng Tether na nalampasan pa ng mga higanting kumpanya tulad po ng BlackRock sa kitang-kita ang potensyal na paglago ni Ripple sa sektor na ito. Ngayon ay ano naman po ang maaring kahinatnan ni XRP sa hinaharap?
Sa kasalukuyan ay nasa $2.08 ang presyo ni XRP. Ayon po kay Ginoong Martinez, ang pagtatapos ng 7-year downtrend na ito ay isang malakas na indikasyon na maaring magpatuloy ang bullish trend. Kung maabot po ni XRP ang kanyang ambitious target na $48 sa taong 2025, hindi lang si Ripple ang makikinabang, kundi pati na rin ang mga investors na naniniwala sa potensyal nito. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor ni XRP. Ang undervaluation ni XRP ay isa po itong pagkakataon habang mababa pa ang presyo nito kumpara sa mga predictions ng mga eksperto, maaaring magbigay po ito ng malaking kita sa hinaharap kung tama ang forecast. Ngunit syempre, malagang tandaan na ang crypto trading ay may kaakibat na risk o panganib. Kaya siguraduhin po mag-research, maglaan lamang ng kapital na kaya nating mawala at wag po tayong padalos-dalos sa pag-i-invest. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang undervaluation na XRP ay nagpapakita po na meron itong malaking potensyal or meron pa siyang maaring maibigay na malaking kita. Ngunit mahalaga rin na tayo ay maging realistic. Hindi nangangahulugang tiyak or sure na mararating ni XRP ang presyong $48. Pero kung susuriin po natin ang kanyang historical performance at mga kasalukuyang developments, or developments ni Ripple, makikita naman po natin ang napakaraming posibleng growth factors nito. Kaya't kung ikaw po ay nag-iisip na mag-invest kay XRP, magandang pag-isipan mo pong mabuti or maigi ang iyong investment strategy. Laging balansehin ang optimism sa realidad ng market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.